Nasa ating pong linya tungkol po doon sa pag-aprobaho ng Kamara sa ikatuhuling pagbasa ng amendments sa Rice Tariffication Law at kasama na ho dyan ng pagbabalik sa NFA ng kanilang obligasyong bumili at magbenta sa publiko ng mga bigas. Murang bibili, mahal na, kung ano man presyo bibili niyan, ibebenta ho ng mura sa publiko. NFA Acting Administrator Larry Lacson, nasa ating pong linya ho sa mga oras ito. Administrator Lacson, magandang umaga po sa inyo. Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Good morning, Orly. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa punto bang ito, naghahanda na ho ang NFA at meron na ho kayong mga ilang nakikita kung paano ho mangyayari dahil obviously mukhang doon patungo kasi ang Pangulo nga gustong i-certify na urgent yung panukalang batas na yan at mukhang sa Senado may nagmumungkahi na yan po ay i-adapt yung version ng Kamara. So yung patungkol sa amendment, lalo na ho yung pagbabalik sa inyong tanggapan sa NFA ng pagbili at pagbenta ng murang bigas ay maaring may kumakausap na ho sa inyo kung ano po ang maaari hong maging tungkulin po dito, paano ito isa sa katuparan ng NFA. Ano po ang inyong mga tugon sa ganung mga katanungan, Administrator? Okay, ganito, Orly. No? Una, nagpapasalamat tayo sa Kongreso, sa lower house, no? sa version na yun na pinapakita na may tiwala po sila sa kakayahan ng NFA na ipatupad yung gusto nilang may sa batas. Doon naman po sa paghahanda, lahat po yan, tinitignan na po natin kung paano kung sakaling maibigay nga, ay tinitignan na natin kung ilan ang mga personnel complement na kailangan at kung anong gastusin ang madadagdag. So tinitignan na po natin yan. Kaya lang, sa ano naman, sa isang banda, hindi pa rin tayo talagang fix kung ano ang gagawin yan dahil sa alam po natin, dadaan pa ho ng Senado yan. So, pwede pa hong magbago yan. So, nonetheless, tinitignan na po natin yung mga posibilidad na may balik nga po sa atin. Ano po? Yun po. Okay. Ito naman madali naman, lalo't kung may sapat na pondo. Ano po, Administrator? Manghihingi po tayo ng karagdagang pondo kung sakali man po madagdagan tayo ng function or mandato. Kasi from pre-RTL, nasa 4,400 katao po ang NFA nationwide. Ngayon po ay nasa 2,644. So, 1,800 po yung nabawas noon. Nakita naman po natin yung version po na sinusulong ng Kamara ay very limited naman. Hindi naman po ganun talaga yung ibabalik yung power. May mga certain powers lang. Okay, na gustong ibalik sa atin. Ibig sabihin, Administrator, bukod dun sa pagbabalik ng inyong tungkulin, magdaragdag pa rin kayo ng manpower at yung operational expenses ninyo lalaki. Tama po ba 'yon? Tama po 'yun, no. Madadagdag, kung dadagdag po tayo ng tao, dadagdag din po ang operational expenses. Pero pinag-aaralan din kasi namin yung the least cost possible just in case maibigay nga po itong mga certain powers na ito pabalik sa NFA. Okay. Ang ilan marahil siguro narinig nyo na, maging ang ilang mga senador, yan po ang malimit na napapansin ko, naririnig kong dun sa mga pinangangambahan nila na posibleng mangyari. Bago ho kayo na talaga dyan bilang OIC, alam nyo siguro yung pangyayari, yung bigas para sa NFA, naku-question yung pagpunta sa ibang kamay tulad po ng mga private trader at maging nung nasa NFA pa kapangyarihan bumili at magbenta ng bigas. Yan din po ang kwento, pinapaltan lang daw ang sako, napupunta sa mga private trader. Paano nyo ito makakounter? Itong gantong mga maaaring agam-agam kung sakasakaling may babalik po sa NFA, yung pagbili at pagbenta ng bigas. Okay, ganito po, no? Una, yun po mga agam-agam na sinasabi po ninyo sa Senado, kami po lubos naming naiintindihan yan kasi hindi naman din lingid sa ating kaalaman na talaga namang in the past may mga pangyayaring ganyan. Kanya hindi natin po sila masisi. On the other hand, dahil alam na po natin yan, now we have the experience at alam natin kung saan nagkamali, mas madali po natin, mas may kaalaman tayo na baguhin mga dapat baguhin. Katulad po ngayon, yung pinabalangkas naming finalization ng guidance sa disposition ng aging stock or ng mga stock, mahirap kung basta-basta ibenta yan ng ganun-ganun na lang. Last resort po namin dyan, auction, no? Ibibid.
So, ang purpose po noon, ang objective, is to really get the best deal possible para sa gobyerno. So, sa mga iba namang mga issues, napakarami po niyan. Sa totoo lang po, kahit sino po siguro ilagay nating administrador, it will take some time, no, years siguro para ma-cure lahat yan. Unti-unti po, binabago na natin yan. So, sa mga susunod na buwan or marami po kayo makikitang mga changes sa mga rules, sa mga practice or operational procedures sa NFA. Alright. Malawak-lawak yan. Marami-rami tayong pwedeng pag-usapan dyan. Siguro iseset natin sa panibagong oras sa administrator. Marami po yan. Kasi sa totoo lang, dami doon natatanggap ko. Hindi naman sa main office, no? Marami talagang problema doon sa mga sa mga regional offices na naririnig ko na nangyayari yung mga ganyan. Kaya nga sinabi baka lagyan ng CCTV, hindi na ako nagulat. Yung iba't ibang mga warehouse po ninyo. Dahil minsan kayo nagugulat. Kung makikita ninyo, wala na palang laman itong warehouse namin. Ngayon ba ganyan ang mga nangyayari kahit na hindi pa na isa sa katuparan itong amendments ng Rice Tariffication Law? Sa inyong observation, Administrator? Tingin ko medyo malabong mangyari yan sa ngayon. Ibig sabihin, medyo ingat lahat ang mga tao. Alam naman ninyo kung ano yung nangyari sa mga suspension. So lahat po yan maingat. And I have given all regional offices clear instruction, clear directive na pag-ustayang mabuti ang trabaho. Kapag may sumingaw dyan, titignan agad at ma-actionan agad. So, lahat ng mga kawani ng NFA ngayon, lahat medyo kung ano yung nasa proseso and all, yun ang ginagawa niya. Of course, masasabi ko bang 100%? Hindi po. Nanggaling din po ako sa industriya ng pagbibigas nung sa private sector para po ako. Napakarami pong layers na pwedeng gawa ng kalokohan. At wala naman po tayo doon 24/7. So, we just appeal and put up some systems para hindi masyadong maabuso, no? Nung mga mapagsamantala rin. Alam niyo na, minsan may mga ilan-ilan. Alright, sige po. Administrator, siguro pentunutan niyo na kami tumawag ulit, makipag-ugnayan, lalo po kung sakasakali merong mga development pa dito sa Rice Tariffication Law Amendments na ito. Administrator, maraming salamat. Sa ulitin po. Ingat po kayo. Salamat po. National Food Authority, NFA Administrator Larry Lacson, mga kapuso niyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.